Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumain inyong lahat. At sumayin. Nakakatipon tayo sa Eukaristiyang ito sapagkat kasama natin si Jesus. Siya ang Emmanuel. Siya ang ibinigay sa atin ng Ama na kanyang anak upang ating maging guro, upang ating gabay, upang ipanilig sa atin ang salita ng Ama na siya ang ating paraan ng buhay bilang kanyang mga anak. Sa pagdiriwang ng kapistahan ng Buging Santo Niño, ang paksa po na aming pinili ay Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Sa simula ay nagpasya ang Diyos na maging kasama ang tao. At tayo tinatawagan ngayon sa ating pagdedebosyon kay Jesus na sanggol ay makapagpasya tayo at pagpanibago tayo ng ating pasya. Tayo ay kasama ng Diyos. Ang Diyos na nananaig ang kanyang pag-ibig sa atin ay panaigin din natin ang pag-ibig natin sa Kanya sa pagtanggap natin sa Kanyang anak na ibinigay sa atin na siya ating liwanag at kaligtasan. Upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwag ng mga banal na misteryo, buong kababalog nating aminin ang ating mga kasalanan. Hilingin natin ang habag at patawad ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Jesus. Kaming mga nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo tayo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa ay papahayag ni Vice Mayor Maria Sheila Alid ng unang pangkat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilan. Do'y tinutso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya kinapopuotan ko ang lahi niyo. At sinabi ko, lagi silang magpapakaligaw. Hindi na nila natutunan ang aking mga daan. Kaya sa galit ko'y aking isinumpang, hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan niyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kaligtan ang Diyos na buhay. Sa halip, mapapaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang sa wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sanong tugunan ay pamumunahan ni Director Charlie J. Dungo ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila.
Salmong tugunan ang ating isasagot. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ulitin. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay kalang. Lumuhod sa harap itong Panginoon sa ating dumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga ng mga hiram. Mga tupa tayong inaalagaan. Tugon. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay aking pakinggan. Iyan inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita, aking ginawang silang makinabang. Tugon. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagtamtam. Ang aking sinabi, sila ay suwain, walang makundangan, at ang mga utos ko ay sinuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila dalatay sa lupang pangakong aking inilaan. Tugon. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo po tayo sa para sa mga Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may isang ketonging dumapit kay Jesus na nagluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, ay mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika. Ibig ko, gumaling ka. Noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na buo, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsuko po tayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang nagkakati po ngayon sa tanging pagkakataon sa Eucharistiyang ito. Kapiling natin ang 400 taon kalahati na imahen po ng Santo Niño de Tondo. Tinatanong nga po ako ni Ginoong Dungo kanina ilang taon na. Sabi ko sa kanya, ito'y dumating 1565. Dala-dala po ni Adelantado Miguel Lopez de Legazpi, na nagtatagpi na siyudad ng Maynila. At ito po ay bumaba ng kanilang sasakyan. Sila'y nasa dagat, bumaba matapos ang mailatag na ang mabuting kaugnayan ng Espanya at na namumuno noon sa Tondo, si Lacan Dula. Kaya ang lugar po ng simbahan ng Tondo, kung kinatatayo ang lugar niya mataas, ito po ang sinasabi na kinatitirikan din ng bahay ni Lakandula. Kaya tayo lumilingon sa almost 450 years ng kasaysayan ng Tondo at kasaysayan ng Maynila. At yan po ang ating nasa harapan. At sa paglingon natin sa kasaysayan ay hindi natin mawawaglit
ang pananampalataya na kanila ding ipinunla sa Maynila. At ang pari kasama ni Legazpi na siyang nagbinyag kay Lacandula ay si Padre Martin de Rada. Ang nagbinyag kay Humabon, si Pedro Valderrama, 1521. Sa Maynila, si Padre Martin de Rada. Siya ang nagbinyag kay Lacandunao at kinuha niya ang pangalang Carlos bilang pagkilala sa hari ng Espanya noon. Katulad din sa Cebu. Kaya pananampalataya. At ito po ang dala-dala natin bilang mga Pilipino. At tayo nga po ay nasa pagdiriwang na ika-500 taong ito ng Kristyanismo sa ating bansa. Kung ano ba ang nangyari sa pananampalataya? Kung lilingunin natin, marami tayong masasabing liwanag at mga dilim, lights and shadows. Tayo ay kumikilala na may pag-asa sa higit nating pag-unlad sa ating pananampalataya. Hindi natatapos pa sa atin ang Diyos. Nagpapatuloy pa rin ang Diyos sa panahon ito ngayon para sa bawat sa atin at sa ating kanyang bayan na tinipon sa pamamagitan ng binyag. Kaya ang ating debosyon sa sanggol na Jesus ay pagkilala natin sa hindi maaawat na pagpapahayag ng Diyos, kasama niyo ako, Emmanuel. At yan ang pasya ng Diyos na hindi mababago hanggang matapos ang panahong nabibilang natin, kasama natin si Jesus. Kaya kung siya ay kasama natin hanggang sa wakas ng panahon, ano ang kanyang inaasahan na mahubog sa atin sa ating pagtanggap sa Kanya? Kung tinatanggap natin siya, hiramin din natin ang sinasabing paalaala sa atin ng ating unang pagbasa. Kung tinatanggap din ng mga Hudyo o ng Israelita ang Panginoon, inaasahan ng Diyos ang mahalagang pagtupad nila sa disiplina ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ano yun? Hindi lang fidelity. Ang pinakasusi at disiplina ng pakikipag-ugnayan nila sa Diyos, kung Diyos ang tunay nilang Diyos at kinikilalang hari, ang sinasabi dito ay makinig. Makinig. Hindi natin po napakinggan yung salitang makinig. Pero ang sinabi dito ay matigas ang ulo. Diba? Pag sinabi ng nanay niyo, napakatigas ng ulo mo. Hindi literal na matigas ang ulo. Ibig sabihin nun, poor listener. Kaya the discipline of our relationship with God would be our goodness in listening. Maging mabuti tayong tagapakinig. Diba tayo yung nag-aaral pa? Palagi sasabihin ng teacher na po, makinig, makinig. Kaya nag-graduate ng grade 6, pag tinanong ano natutunan mo sa elementary, makinig lang. The word makinig lang. Kaya tama naman yun. Kaya si Jesus yung nagsasabi, magpapalat ang mga nakikinig na salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya nga sinasabi sa ating unang pagbasa na naliligaw ang sino mang hindi sa Kanya ay nakikinig at nagagalit ang Diyos. At sinasabi ng Diyos, hindi kayo makapapahinga. Kaya sa ating din buhay, pag hindi tayo nakakapakinig, pinakikinggan ng Diyos at nananatiling matigas ang ating ulo, walang kaayusan, walang kapayapaan. Away dito, away doon, siraan dito, murahan doon, tuligsaan dito. Nangingibabaw ang pangsarili na pananaw at hindi ang pananaw na itinuturo ng Diyos. Kaya nga sa kaganapan ng panahon, napakinggan natin sa ilang bahagi ng pagbasa natin itong linggong ito, ay ipinahayag ng Diyos ang
binigay sa atin ang kanyang anak upang pakinggan natin. At sa pakikinig, matuto tayo na nabubuhay ng papahinga na tayo sa mga maling ugali. Nagpapahinga tayo sa mga maling pananaw. Magpapahinga tayo sa mga maling hangarin to rest from what disturbs us or disturb us. To rest from what destroys us. To rest from what bring us darkness. So as to live in light, to live in holiness, and to live a just life. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, masasabi, maitatanong nyo, wala naman binabanggit doon si Jesus na makinigan. Wala nga po. Ang binabanggit dito ay pagpapagaling. Ngunit, ang mga pagpapagaling ni Jesus ay hindi ang pinakaubod ng kanyang ministry. Kaya nga, ang kanyang layunin ay hindi healing, but people hear Him and listen to Him. Sa Tagalog, wala po tayong katumbas ng pakikinig, kundi makinig lang. Sa English, pwedeng dalawa, to hear and to listen. Madaling makinig, may marinig, pero yung pakinggan, it will require effort on our part to understand and to act on it. Kaya sa ating unang pagbasa, ano si paalaalang binabanggit? Huwag ninyong pabayaan ang sarili na sumama. At paano sasama? Kung mawala ng pananampalataya. Ano yung mawala ng pananampalataya? Hindi yung iwanan ng Diyos, kundi huwag pakinggan ang Diyos. Marami ba sa atin naniniwala sa Diyos? Ito ba? Nakikinig ba? Yan ang tanong. At kung di tayo makikinig, experience din natin sa ating buhay, if we do the opposite, we enter into a life of trouble. We enter into a life of violence. We enter into a life of disorder. Kaya, God is the God of order. And He talks to His people, and He brings His word to His people that they may have order. They may have life in His fullness. They may have peace. They may have health in mind, heart, and body. Kaya maganda ang paalaala para sa atin din ng kapistahan ito na Santo Niño. Ingatan natin huwag sumama. Sapagkat ang nais ng Diyos, bakit na ibinigay ang kanyang anak? Mamuhay tayong kasiyasiya. At nagsasalita si Jesus. We are here to actively listen. So we need to develop a listening heart, to train our hearts to listen, not just to hear. For listening implies obedience. And Jesus is our model of listening with a heart. For Jesus would always commit Himself to prayer, that He may listen well to His Father, and comfortably proclaim to His listeners, my food is to do the will of my Father. Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng aking Ama. Kaya ang debosyon po natin sa Santo Niño ay higit sa lahat ugali ng tulad ng sa bata. Kaya natin makinig at magtiwala sa ating pinakikinggan. Kaya naririto ang imahe ng Santo Niño. Nagpapaalaala na naging tao ang Diyos upang sa kanyang pagiging kamukha natin maliban sa kasalanan, magsalita siya ayon sa ating kalagayan na sugatan, batbat ng dusa ang ating buhay, mga dalahin, papasanin, ngunit ang salita niya ay buhay. Ang salita niya ay liwanag. Ang salita niya ay kaayusan. Kaya ang kanyang mga salita ay kaligtasan. Sapagkat ang kanyang mga salita ay salita na panuntunan. Paano tayo mabuhay
ayon sa kaugnayan natin sa Diyos na ating Ama. At si Jesus ang ating daan, katotohanan at buhay. Kaya kung ang Diyos ang nangunguna rin kay Jesus sa kanyang buhay, actually, God is not the only verse, but God is the only one in His heart that He commits Himself to, listening and doing the word of His Father. Kaya, not just to listen with the heart, but to actively listen. Therefore, our response to Jesus in whatever way we are in, then we become agents of order. We become agents of peace. We become agents of life. We become agents of love. For that is Jesus. The Word became flesh, that He may exemplify to us how to live with holiness, how to live with fullness of life. Kaya, ang devotion po natin sa Santo Niño ay makita natin ang katulad ng isang bata, katulad niya, kayang makinig at may panahong makinig at matuto sa pakikinig. At yan po ang hilingin natin patuloy sa ating Santo Niño. Si Jesus na minsan ay naging bata at sa kanyang halimbawa, matutunan natin ulit ang disiplina ng kaugnayan natin sa Diyos. Makinig at sumunod. At sa ating pagsunod, ambassador tayo ni Jesus din ng kaligtasan. Paraan tayo ni Jesus na matipon natin ang bayan, mapaglingkod natin ang bayan na totoo, matiwasay, at may katotohanan at kabanalan. Lahat ng ito hindi imposible. Kung si Jesus, natatanggapin natin, kasama natin siya, tagapagturo na manatili sa disiplina mula pa sa paraiso hanggang sa pagdating niya, hahanapin palagi sa atin ang pakikinig at pagsunod sa ating napakinggan. Ang Diyos na nagmamalasakit, ang Diyos na tapat, ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya may Santo Niño, mahal tayo ng Diyos. God continues to teach us. God continues to talk to us. God continues to form us through His Son, Jesus, our Savior. Amen. Paibigay kayo, kapatid. Sa ating pagkakatipon ngayon, tayo ay tumulog sa ating mapagmahal na Diyos. Idalangin natin ang kanyang itaguyod, tayo bilang kanyang bayan, at pakumbabang hilingin natin ibigay niya ang mga minamarapat nating hingin sa kanya. Ang itutugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang panalangin ng bayan ay pangungunahan ng Assistant Secretary to the City Council, Mr. Joshua R. Santiago. Para sa ating Papa Francisco, Obispo at buong kapatiran, sa isa ng mga taong pinagkatiwala ng kanilang pangasiwaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga umuugit ng pamahalaan at mga lingkod na katuwang sa pagmamalasakit ukol sa kapakanan ng kanilang pinangangasiwaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naglalakbay sa dagat, sa himpapawid at sa lupang ibabaw, at para sa mga napipiit o nasa mga bilangguan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagtatapikong may pananalig na maaasahan at pagmamahal sa Diyos na ating pinagpipitaganan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ni lahat natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama namin makapangyarihan, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang pagdalangin ng iyong bayan upang ang hinihiling namin ng may kapakumbabaan
ay marapatin mong dinggin, paundangan sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Para sa pag-aalay ng kandila, sila Mr. Ramil Oxenyola at Mr. Mark Pancho ng Office of the Secretary to the Mayor, Secretary to the City Council. Sa Bulaklak, sila Attorney Sol Alboladura at Miss Maria Corazon Tamayo ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. Para sa prutas, si Mr. Bobby Espirito ng City Administrator's Office. Ganon din, sa prutas, si Ms. Jasmine Taligon, in charge of Office of the City Treasurer. Para sa goods, si Ms. Telma I. Perez ng City General Services Office. At ganon din si Ms. Malul Sales ng Office of the Secretary to the Mayor. For the other overalls, Office of the Secretary to the City Council, Attorney Lutz Chempis, Office of the Vice Mayor, Mr. Kiel Simbahan, City Administrator's Office, Mr. Felix Espiritu, Office of the Secretary to the Mayor, Mr. Maria Karina Lac, City General Services Office, Ms. Telma Perez, and City Treasurer's Office, Ms. Jasmine Taligon. Para sa alak, City Administrator, Mr. Felix Espiritu, at sa Siborio, si Vice Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Paglamit sa iyo ang ang pinapayahan na ito, handog ng bayang maasa, sumasambang nagmamahal sa'yo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ito maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay sa dambana, pamundangan sa kanyang pangako sa anumang hilingin namin sa kanyang ngalan, ay di mabibigo, sapagkat siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin ay naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ay ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok
niya kami. Ang sa katauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Ngayon dinamalog matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami nagubos ng tunay. Oh, Jesus, namin mahal, iligtas mo kami ng lahat. Oh, Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo at tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at kataluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak
ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbibilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin na lakas loob. Ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang kapilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, parang mo ng awang pagbigyan kaming mga nakinabang upang marapat naming maparangalan si Jesus na poong mahal, sapagkat tanging siya lamang ang pinaniligluhuran ng tanan sa kapagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas ay pinagpapauna ko na po ang taus-pusong pasasalamat ng parokya at Archdiocese Shrine ng Santo Niño de Tondo at ako po ang Paris Priest. Una-una sa ating pagbuting punong lungsod si Mayor Isko Moreno at lahat ng ahensya narito po si Vice Mayor, ang ating pong Administrator, ang pakiki-coordinate lalo sa amin, communication si Ginoong Charlie Dungo, sa lahat po ng ahensya ng City Hall, na pinakikita niyo po na kasama namin kayo sa paghahangad na maging maayos po, matahimik, makahulugan ang kapistahan ito ng Santo Niño at sa mga taon naman din pong lumipas. Ang City Hall po ay nakikiisa sa paghahangad ng matiwasay, mapayapang pagdiriwang.
Kaya pinaaabot ko po ang taus-pusong pasasalamat sa inyo po mga taga-City Hall at patuloy po nating namnamin ang kapistahan ito, ang diwa nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming po salamat sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ay pagdiwang na natin ang Eucharistia, umayo kayo sa kapayapaan at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño! Viva!